Matagal ang pasyensya ng Diyos, matagal. Hindi naman itatapon sa impyerno agad eh. Yung pagtatapon sa impyerno, doon sa paghuhukom na yon, sa araw ng judgment. Habang buhay ka, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon. Kaya lang, pagka nakamatayan mo na yun, mawawalan ka na ng pag-asa. Ganong katagal, kuminsan, matanda ka na, gumagawa pa ng mali yung iba, iniintay pa rin ng Diyos. Basahin natin ang 2 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kundi mapagpahinuhod sa inyo, sabi diyan. Mapagpahinuhod sa inyo. Kaya nagtitiis ang Diyos, matagal ang kanyang pagtitiis. Yung mga Amoreo, pinagtiisan niya 430 taon. Nagtiis siya sa mga Amoreo. Pasahin natin yung 15:3 ng Henesis. At sinabi ng Diyos kay Abram, tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mga glilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. At yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan, at pagkatapos ay aalis silang may malaking pag-aari. Datapwat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. At sa 4 na sali ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito, sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng mga Amoreo. Kita mo yung mga Amoreo, yun yung nananahan sa Kanaan. Pinangako ng Diyos kay Abraham yung lugar ng Kanaan, yun ang magiging mana ng kanyang lahi, yung Israel. Yung Israel, napunta ng Ehipto kasi nagkagutom, napunta sila sa Ehipto.